Bakit magpapatato ng magkakaparehas na design? Ito nga ay 4 na magkakaibigan na pupuntahan natin dahil ang plano nila ay magpa-home service. Nice day ngayong araw. Home service ulit tayo at medyo gabi na nga. Ang kagandahan, hindi naman ganun kalayo ang pupuntahan natin. At andito na nga tayo sa lugar kung saan tayo magtatato. Kaya set up muna tayo ng mga kailangan natin gamitin para nang sa ganon ay makapag-umpisa na. Dahil 4 na magkakaibigan ng tatatuan natin ngayong araw. At ito nga yung design na gusto nilang ipatato. At itong si Ma'am na yung uunahin natin. Bali silang magkakaibigan pala ay may mga tattoo na. Bali magdadagdag lang sila ngayon ng friendship tattoo. At game na naman, magtatatuan na naman tayo at gamit pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo Product. Tattoo Glide, Foaming Soap, Stencil Eraser at kahit sa pagdikit natin ng stencil, Crazy Tattoo Product ang ginagamit natin. Kaya let's go, umpisa na natin to para matapos na natin na matattoo yung couple tattoo nilang magkakaibigan. Paano ba sila naging magkakaibigan? Nung panahong nag-aaral sila nung college, dun daw sila nagkakilala. Na kahit ngayon nga ay meron na silang kanya-kanyang pamilya, minsan ay nagkakasama-sama pa rin lalo na kapag may okasyon. Oo nga pala, pagdating ko dito sa lugar nila Ma'am, merong handaan at birthday pala ng anak niya. Bali yung kumontak sa atin ay regular client na natin sa tattoo. Halos mapupuno na nga yung katawan niya dahil nagpapatattoo siya ng maliliit na design kung saan saang parte ng katawan niya. Kaya kapag tinitignan mo siya ay parang ang dami na niyang tattoo. Yung first tattoo nga ng kaibigan nila sa akin nagmula. At hanggang ngayon sa atin pa rin nagpapatattoo at ngayong araw nga ay kasama na pati kaibigan niya. Bali nandito na nga tayo sa pangalawang tinatatuan natin. Bali 4 silang magpapatattoo pero inaalala pa rin nila yung isang kaibigan nila. O yung hindi nakapunta ngayong araw. Yan yung tunay dahil inaalala pa nila yung wala na kaibigan nila. Bali nandito na tayo sa pangatlong tatatuan natin. At kung mapapansin nyo, kada isang session o kada isang client ay naglilinis tayo ng mga kagamitan. Ginagawa natin yon para maprotektahan yung mga client at maging malinis din yung ginagamit natin sa pagtatattoo bago natin gamitin sa kanila. At para sa mga nag-aaral na magtattoo, panatiliing malinis yung ginagamit. Yung mga ginamit nyo na mga needle, mga ink, wag nyo nang gagamitin sa iba pa. At sa mga naiinganyo lang na magkakaibigan, wag kayong papayag o wag nyo nga hayaan yung mga ginamit na mga needle, ink o anumang mga gamit sa pagtatattoo na sa iyo naman ulit gagamitin. Kahit trip-trip lang yung gusto nyong mangyari, baka iba yung maging epekto nito para sa inyo. Malay mo kasi yung pinagamitan na ng mga ink o needle, malay mo kasi ay may sakit na pwede ka rin na mahawa dahil ginamit mo pa yung mga gamit na ginamit na sa kanila. Para sa hindi nakakaalam, mas mainam din na alam mo yon. Lalo na sa mga kabataan na nai-enjoy lang nila yung mga bagay na yon. Hindi rin nila alam na mali pala yon. Andito na rin pala tayo sa pinakahuling tinatatuan natin. At hindi na natin to papatagalin. Linisan na natin gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo Product. At eto na yung kinalabasan ng mga tattoo nila. Bago umuwi, dahil may birthday, kain muna tayo mga kap. Binigyan tayo ng masarap na pagkain nila Ma'am. At sila naman ay nagpicture-picture ng mga tattoo nila. At ito nga yung kinalabasan sa mga ginawa nating tattoo. Meron din tayong finishing gel ng Crazy Tattoo Product. Kayong magkakaibigan din ba ay nagbabalak na magpatattoo ng friendship tattoo? O kung napanood mo to, bakit